So, chapter 26 na po tayo. The title is 밥을 먹은 후에 이약을 드세요. So, there are two grammars. Lahat ng libro, may mga grammar lesson po doon at may mga vocabulary. Yung mga nagtatanong, Sim, Sonsingni, wala po ba kayong listahan ng vocabulary? Wala na akong listahan kasi kailangan nyo lang po i-download ang mga books na to. All of the vocabulary that you need are there. So, dito na po makukuha yung mga vocab, grammar na kailangan nyo for the test. Nandyan lang naman po yun. Oh, Jessie, shikamsamnida! Thank you so much for the 50 stars po. Thank you. Not required na mag-send ng stars, pero sobrang thank you din po pag nagsisend po kayo. I really appreciate it po. Kamsamnida! Alright, chapter 26. Let's start po, guys. So here, oops, hindi ko na change. So, vocabulary po muna. Mamaya na yung dialogue. So, vocabs po. So, sa start ng chapter 26, ang vocabulary natin dito ay puro body part. So, dito, 신체 or body part, actually, incomplete word po ito. Ang 신체 means physical. Physical body. So, yung parts po, wala po siyang word dito. So, yung body parts po, body part is buoy. Ito po ay part. Part po siya. So, yung true word po ng body part is 신체 buoy. 신체 means the body. Yung buong katawan. 신체, the whole body. Pero pag whole body parts, buoy. So, may additional word po na parts, buoy. 신체 buoy. So, baka maliit po yung text. So, i-zoom in lang po natin. Dito po muna tayo sa whole body bago sa face. So, sa whole body, o start from top to bottom tayo. So, ang leeg po natin, neck. Mok. Neck. Mok. So, kung masakit po ang neck mo, 목이 아파요. My neck hurts. 목이 아파요. O, going down sa shoulders na po tayo. 어깨. Shoulders. 어깨. 어깨가 아파요. My shoulders hurt. Sa pagbubuhat ng mga weights. O, 어깨. Shoulders. Next. Arms. Sa arms, 팔. Okay, make sure na tama ang pronunciation po natin. Kasi po, pal po yan, hindi yan pal. Pal, may hangin. Ang consonant po ng pal, aspirated na letter P yan. So, pag aspirated po, kailangan may hangin. So, hindi yan pal, pero pal. Okay? So, pal, arms. So, sa dulo ng arms, may 손. Kamay, hands, 손. Hindi yan sun. 손. Okay, body part ulit. Galing sa neck, 목. 어깨, 팔, 손. O, habang sinasabi ko po yung body part, hawakan nyo yung body part. Okay? Word and body association po. O, hawak nyo po yung neck nyo. Mok. Nasaan na yung 어깨? Nasaan na yung 팔? Tapos ang 손. Okay. So, nandito na po tayo sa waist. Haughty. Waist. Haughty. Waist. Haughty. Alright? Dito po, body. Mom. So, the whole body. Mom. Kanina, yung 신체 na word, ano yung pagkakaiba ng 신체? Ano ba yan? 신체 tsaka mom. Ano yung pagkakaiba? Ang 신체 also means physical. So, meron din po tayong tinatawag na physical health. Tama? May word tayo na physical health. 신체 건강. 건강 is health.
Pwede ding 몸, 공강, body. So, both of the words meaning body, pero 신체 also means physical. So, pag pupunta po kayo sa mga clinic sa hospital, hindi sila magsusulat ng mom. When you talk about the body, mom ang sabi. Pero pag sa mga document, sa mga form, di ilalagay po nila yung 신체 na word. So, it's more of a scientific word or more official word ang 신체 if talking about the body. Pero pag sa everyday conversation, di sabihin mo na lang na mom. Yung katawan mo, mom. 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 Body. Mom. So, nasan yung waist nyo, guys? 허리. 허리가 어디예요? 허리가 어디예요? Where is your 허리? Hawak nyo. So, yung 허리. Tapos yung buong 몸 ninyo. The whole 몸. The whole body. Next. Stomach. 배. 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 Stomach. 배. Alright. So, 배, stomach. Yung 배, meron din po tayong tinatawag na homonym. Ano ba yung homonym? Same spelling, different word. So, ang 배, meron po tayong stomach na 배. Meron tayong boat na 배. Meron din po tayong pear na 배. Lahat po yan, 배. Ang spelling at pronunciation. Pero, iba-iba po yung meaning. Homonym ang tawag dyan. So, ngayon, 배, pag sabi mo na 배가 아파요, ano ba yung masakit? Yung prutas? Yung barko? O yung tiyan mo? Diba? So, pag may homonym, pag may na-encounter po kayo ng mga homonym, you need to read the whole sentence. O, kailangan pakinggan yung buong conversation. Kasi, nakadepende po yan sa buong context. Context clues na ang kailangan nyo po. So, kung may ma-encounter kayo na same word, same spelling, pero magkakaibang meaning, magkakaibang translation, it's, anong tinatawag doon? Analyzation na po yan. So, you need to analyze, get yung context ng buong conversation or sentence. Alright? Yan po yun. Oy, may nag-send ulit ng stars. 감사합니다. J. Aton C. Thank you po for the 10 stars. 감사합니다. Thank you so much. Okay, next na po sa wrist. Okay, 손목, 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 wrist. Okay, so 손목, wrist. Pag fingers, 손가락, 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 손가락. So 손가락, fingers, 손가락. Next, 무릎, knees, 무릎, 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 knees, 무릎. Moving down, 다리, legs, 다리, 다리, 다리. Okay, so dito may napapansin na po akong error sa libro. Please double check your book kasi baliktad ang feet tsaka ankles. Binaliktad po. So ito po, 발, hindi yan ankles. 발목, hindi yan feet. Ang 발목, ang talagang ankles. So change natin. Yung bal, feet. Baliktad po siya. Ang bal, feet. Bal, feet. 발목, ankle. So, dito. 발목, ankles. May papakita po ako sa inyo. Ano po ulit ang leeg? Neck. Mok. Mok. Leeg. Dito, di ba? Yung kamay natin, yung wrist po, kung saan nagko-connect yung arm tsaka kamay, dito, parang siyang leeg ng kamay. Kaya po ang tawag sa kanya ay 손목, the neck of the hands. 'Di ba? Mok. So kung mok, neck ng ulo, 손목, neck ng kamay. So wrists. Tapos dito sa 발목, mok, neck, bal, paa,
So, yung balmok, neck ng paa, leeg ng paa, ankles. So, ito po yun. O, see? So, simple. So, sonmok, balmok, sonmok, wrists ng kamay, balmok, wrists ng paa. 'Di ba? So, correct pala sa old book, pero dito sa revised book, hindi yan. Kung tama naman po sa libro nyo, please, you don't need to change anything. I-double check nyo na lang po kung ano yung libro na hawak nyo. Kung tama siya, edi tama. Yung dito sa revised version ng libro po kasi siguro hindi nila na-edit ng tama. Kaya ang sabi ko kanina, yung translations are 98% correct. So yung other 2%, lalabas sila minsan. O, ito na yung isa sa 2%. O, so bal for the feet, balmok for the ankles. Okay? So, check nyo lang po. So, may isa pa. Wala po siya dito sa libro. I-add ko na lang. Ano yung tawag dito sa toes? Toes. So, ang toes po naman, bal, garak. Bal, garak. Bal, garak. Bal, garak. Bal, garak. Toes. Bal, garak. So, may garak po siya. At dito din sa fingers, son, garak. So, yung garak ng kamay, yung garak ng paa. So, fingers and toes. Son, garak, fingers, bal, garak, toes. Alright. O, next na po. O, dito na po tayo sa ulo. So, sa head po natin, we have mori. 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 Tapos may isa pang word, wala po siya sa libro, add ko na lang, morikarak. Morikarak. Hair. Morikarak. Morikarak. Hair. So, kung gusto niyo po na i-emphasize na ay yung konting buhok mo, ay parang damaged siya. E di, morikarak. Ang sinasabi niyo po na hair, buhok, ay morikarak. Pero dito yung mori, pwede po siyang head, pwede rin po siyang hair. So, dual meaning din po siya minsan. Pwedeng mori, yung head, or pwedeng mori, yung hair. Oh, Sierra Lindsay, annyeonghaseyo. Thank you for the 35 stars po. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you. Kamsahamnida. Wow! May 3 star senders agad ah. Wala pang alas 8. Thank you. Kamsahamnida. Okay. So, dito na po. So, after mori, karak, and mori, dito na po tayo sa mata. Nun. 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 So, may dalawang homonym ulit. Nun, mata. Nun, snow. Okay, so dalawang meaning yung nun. So, pwedeng snow or ice. Snow, mata. So, if ever na magsabi ang tao, nuni wayo. Nuni wayo. Ano? Darating yung mata? Or darating yung snow? The snow is coming. E di snowing po, nuni wayo. O, diba? So, nuni wayo should be snow. Noon, ice. So, again, context clues po. Listen or read the whole sentence. Next, ears. Gui. 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 Ears. Gui. Next, nose. Ko. 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 Hindi yan ko. Ko. May hangin po. Aspirated consonant. So, please, ko. Ko ang reading niya. Ko. Ko. Next, mouth. Ip. 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 Mouth. Ip. Ip. O, isa pa. Additional. Paano naman yung lips? Magkaiba kasi yung mouth sa lips. Diba? So, lips po ay ipsul. Lips. Okay. Additional ulit. Cheeks.
bol, bol. For cheeks, bol, bol, bol. Okay? One more time. Ipsul, pangdagdag, ipsul, lips. Ipsul, lips. So, ip is the whole mouth. Ip. Tapos pag cheeks, bol, bol, bol. Eyebrows naman. Eyebrows, ang daming dagdag. Eyebrows, nun, stop. Nun, stop. Nun, stop. Eyebrows, 눈썹. Okay. And then last, yung buong face po, 얼굴. 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 Face. Face. 얼굴. 얼굴. Face. And one last, ang daming wala dito sa face po, no? Kasi mababanggit po siya mamaya sa chapter po. Teeth. E. E. So, ang teeth po, ngipin, E. 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 Ayan, may mga nagre-request ng ng other body part. Okay. Sige, gusto nyo eh. Sige. Alright, may gusto pong malaman kung ano daw po ang forehead. Forehead. So, dito forehead. Ima. Forehead, ima. 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 Forehead. Ima. Next. Yung chin daw. Chin. So, pwedeng tuck, chin. Tuck. Or aretuck. So, chin, tuck, or aretuck. Kasi ang chin naman po, connected po siya sa jaw. Yung chin po, connected sa jaw. So, yung tuck, pwede din po siya jaw. Tuck. Jaw. Pero pag gusto nyo po na i-emphasize na yung chin lang, ito lang po, edi pwede yung aretuck. Kasi nandito po siya sa baba ng jaw. Ito po yung buong jaw. So, dito sa gitna, yung pinakamababa na part ng jaw, yan po yung aretuck. Aretuck. Or pwede din, ayun, may nakikita po ako dito sa, sa translation, tuckut. Pero aretuck din yung naririnig ko. Okay, so ito lang po muna yung i-cover natin. Yung iba, pwede nyo naman pong i-google. Alright? So, dagdag lang po ito for very common body parts. Okay? So, dito sa mukha, yan po yung pinaka-common naman. So, ito na lang po. Hindi naman siya lalabas sa test. Pero pag gusto nyo po kasi explain na, ay, masakit tong body part na to, edi usually ito yung sasabihin natin, di ba? Ayan. Okay. So, dito na po sa, not the grammar pala. Balik po tayo sa dialogue. Ano ba yan? Antok na ata si Sanjing Nim. Okay. So, dialogue. Punta po kayo sa chapter 26, yung first dialogue natin. Kukunin ko po yung audio. Tapos, ipi-play ko po. Track 82. Nasa track 82 na po tayo. Sige. So, play ko na po. Follow along the dialogue. Tapos, breakdown po natin in a bit. 26과 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요.
대화 1. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Alright. So, ito po, ang first dialogue natin. So, si Baru, pumunta po siya sa pharmacy. Ano po ulit yung word na pharmacy? Pharmacy, 약국. 약국. Tapos ano ba ang pharmacist? 약사. 약사. So, pharmacist, 약사. So, sa mga common illnesses naman, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, nadidysmenorrhea, yung mga ganyan, these are very common ailments, very common illnesses. Hindi ka na kailangan naman pumunta sa ospital agad. Pwede po pumunta sa pharmacy para bumili ng gamot para dun sa symptoms mo. So, dito si 약사, 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? So, baka i-translate nyo po ito ng literal na 어떻게, how 오셨어요? How did you come here? Hindi ibig sabihin na nagtatanong siya kung paano ka pupunta doon. Nag-bus ka ba? Taxi? Nag-subway ka? Hindi ibig sabihin nun. 어떻게 오셨어요? Meaning, what is your intention here? Bakit po kayo nandito? 어떻게 오셨어요? How can I help you? What brings you here? 어떻게 오셨어요? Si Baru sabi niya, 머리가 아파서 왔어요. 머리, yung ulo or yung head natin, 머리가 아파서, because my head is hurting, because my head hurts. 머리가 아파서 왔어요. I came here. So, nandito ako dahil lang masakit ang ulo ko. Tapos si 약사 nagtanong, 언제부터? 언제부터? Since when? Since when? 언제부터? 아프셨어요? 아프셨어요? So, baka may magtaka. Ano ibig sabihin ng 아프셨어요? 아프다 is to be painful or to be hurt. 아프다. 아프다. Or hurt. Yan. To be painful or hurt. 아프다. Paano siya naging 아프셨어요? Saan galing yung 셨어요? Saan galing to? Nasaan galing yan? So, explain ko po. We have something called honorific po. Ang honorific na suffix na tinatawag ay 으시. This is called the honorific suffix. Sansingin mo na ba yung honorific suffix? Na-explain ko po siya dati, pero i-repeat ko lang po. Ang honorific suffix ay para sa mga honored person. Sino ba yung ino-honor natin? Number 1, magulang. Number 2, grandparents. Number 3, strangers. Number 4, customers. Number 5, boss. Okay, sila po yung pinaka-importante na i-honor natin. So, in this case, sa pharmacy, pag nandyan ka, customer ka, di ba? Or pasyente. O, you're still person to serve. Correct? So, honored person ka. Kaya si 약사, si pharmacist, nagsabi siya ng 아프셨어요, nagdagdag siya ng she dun sa 아프다 para mas honorific ang salita na 아프다. Sino ba yung in pain? Si 약사 or si Baru? Si Baru yung may sakit. So, she needs to honor Baru, a stranger, a patient, a customer, na, ay, may sakit po kayo? Ay, masakit po ba? 언제부터 아프셨어요? When have you been in pain? Since when? 언제부터 아프셨어요? So, paano gamitin itong 으시? 선생님, sige, gets ko na po. Paano ba maging 아프셨어요 yung 아프다? Anong ginawa niya? So, number 1, 아프다, tanggalin yung da. We don't need it. We don't need her. Wala na. 아프. Next. 으시, di ba? Ang apu, may batchi, may consonant ba sa ilalim o wala?
Wala siyang consonant sa ilalim. Sa vowel lang. Diba? Ang weird ng salita ko. Apu. So, dahil wala po siyang consonant sa ilalim, diretso she. Okay. So, diretso na po she. Ito na po ang bagong stem natin. This is our honorific stem. So, ngayon, hindi ko na kailangan maglagay ng da ulit. No need, no need. So, dito po, paano po ba ang past tense natin? Past tense. Tatlo po siya. As어요. 왔어요. 했어요. So, ngayon, ito po yung she. Kasama po siya sa rule number 2. Na-explain ko na po ito nung chapter 8 po ata. So, plus 왔어요. So, 아프, she, 왔어요. So, ngayon, itong sheos, you can combine. Maho-combine po yan. So, 아프셨어요 na siya. So, ano nangyari? Yung to be painful or to be hurt, to be in pain, nilagyan ng honorific she, nagbago yung stem niya, tapos ito na po yung i-conjugate nyo. Present tense, past tense, future tense, mga ibang grammar, ito na po ang gagamitin. 선생님, kailan ba gagamitin yung honorific? Sa honored person. Sino ba yung honored person? Ang magulang, stranger, customer, or boss, or grandparents. So, sila po talaga yung honored person because there is hierarchy sa Korea. Hindi natin matatanggal yan. There will always be hierarchy. So, the customer is a honored person. So, kailangan natin i-honorific or i-honor ang action or description ng customer. So, dahil si customer ay may sakit, 언제부터 아프셨어요? Ayan. So, yan po yung nangyari. Yung 아프다, kaya naging 아프셨어요. Honorific stem, tapos yung past tense natin na grammar. Yan yung nangyari po, guys. Cute daw ng boses ko. 감사합니다, 찬디 씨. Thank you po. Salamat po, 150 stars. Thank you so much. Thank you, Van Canosi, sa pagtuturo sa libre. As of now, nasa book 1, chapter 19 pa lang po. Ako, sana po makahabol sa totoong live. Oh, thank you so much po, Van Canosi. Yan ang pinakamalaki ata. Wow, 150. May isa, nag-send po siya ng 200 or 300 stars the other day. Thank you so much po. Grabe naman kayo. Hindi ba kayo nagtitipid? Joke lang yan. Thank you so much. I appreciate it po. Thank you, thank you. Sige, balik na po tayo dito sa dialogue. 어젯밤부터요. So, dito, 어젯밤 is last night. So, yesterday evening. 어젯밤부터요. Since yesterday night or since last night. 어제 저녁. So, last night, yesterday evening, 어제 저녁에 회식 is company dinner. Kaya ang translation dito sa book, get together with my coworkers. Walang banggit na coworker na salita, 동료. That's coworker in Korean. Walang banggit na coworker dito sa Korean. Ang banggit lang dito na word ay 회식. Ang 회식, company dinner, pwede rin company lunch. 회식이 있어서, because we had company dinner or get together ng coworkers, 회식이 있어서 술을, ang alcohol, 좀 a bit 마셨어요. I drank a bit of alcohol dahil may company dinner kami yesterday evening. Ayan po. Minsan mas madali po na mag-translate ng sentences from the ending going to the start. Mas madali. Kasi yung verb na sa dulo. Okay. Si Yaksa, 술 때문에. So yung 때문에 na ito, 때문에, because of, pero ilagay ko lang po dito because of noun. Because of noun. Ano ba ang noun? Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Favorite song ko yan. Nouns po will be person, place, thing. Yan po yung mga nouns natin. So, ang sul, alcohol. So, ano ba siya? Bagay, di ba? So, pwedeng bagay, sul. So, 술 때문에, because of the alcohol. 술 때문에, because of, dahil sa alak.
술 때문에 그런 거 같네요. So, I think it's because of the 술, because of the alcohol. Kaya pala, masakit ang ulo. Nagka-hangover si Barushi! Diyos ko, nagka-hangover pa siya. Kaya dito po, ang sabi niya, oh, it seems that you have a hangover. Pero walang banggit ulit na hangover na word. Sulte mo nilang daw. Because of the sul, because of the alcohol. Kaya ang masakit yung ulo mo. Okay? So, 밥을 먹은 후에. So, itong blue text is our grammar today. 이 약을 드세요. So, now, ano po ba ang 드세요? 드세요. So, 드세요, explain ko po. 드세요, 드세요 comes from 드시다, which means to eat. Hala, ano yung 드시다? Akala ko yung to eat, 먹다. So, may 드시다 po tayo at meron din po tayong 먹다. So, ano po yung pagkakaiba ng 드시다 sa 먹다? Ano yung pagkakaiba nila? Ang 드시다 ay honorific! O yan! So, ang 드시다 po, isa po siyang honorific, ano ba? Honorific verb. Honorific verb. So, hindi po yan marami, guys. Yung honorific verb po, ilan-ilan lang naman yan. To eat or to drink, to sleep, meron ding, ano ba? Nalimutan ko na yung ibang honorific verb. Basta yung to eat po, isang prime example po yan ng honorific verb. So, imbis na mokta, ang gamitin natin sa customer, sa boss, sa parents, grandparents, kung gusto natin sabihin na, oy, mami, kainin mo to. Or, patient, dear patient, please take this medicine. Hindi mo naman ka-close ang stranger. Tapos ang parents natin, we need to honor them. So, imbis na sabihin mo sa parents or sa patient, sa customer, sa stranger ng mogoyo, sabihin mo ng 드세요. Oh, please take this or please eat this. 드세요. 드세요. Mas honorific po yung 드시다 compared sa 먹다. Okay, so 드시다 is to honor the verb of the person. So, hindi ikaw, ibang tao. Okay? Which means, kayo po bilang isang tao na bumibili din sa mga supermarket, sa pharmacy, at ikaw magiging magulang din po kayo, or magiging grandparents din, or being older person, tatanda naman din po tayo in the future. Kayo po pag naging boss po kayo, yung mas bata sa'yo dapat magsabi ng 드세요 sa'yo. Or dapat yung nagsaserve ng pagkain or nagtitake ng order mo, they will also say 드세요. Okay? So yan, maririnig nyo naman din po siya. So you're not just going to say 드세요, you will also hear 드세요. Kayo po as customer, as a patient, or in the future as the boss, yan po yung maririnig nyo. Okay? So 드시다, to eat, honorific verb po ng 먹다. It's exactly the same translation, honorific lang po yung 드시다. And then last, 네, 감사합니다. Okay, thank you po. So nag-thank you lang naman si 바루씨. Yes, tama po kayo, Welyashi. It's more formal po, yung 드시다. Mas formal po siya. Kaya po, honorific po ang tawag. Okay? Alright, so moving on. Ito na po. Yung grammar po natin ngayon, yung 은후에. 은후에. After the verb. So, after the verb. Ano yung ibig sabihin ng 은후에 after? Hindi lang siya after. It means after something is done. Complete. Tapos. So, you need to finish the first action. Pag natapos mo yung first action, pwede mo nang gawin yung second. So, palaging dalawang action yan. There will always be two actions. The one in huwe, tapos dito sa second part ng sentence. Kaya may mga line ako dito. May line ako dyan kasi may second part po yan. May instruction pa yan or may second action pa yan. So, yung unhuwe cannot be used at the end of a sentence. Nasa gitna po ito ng sentence kasi may pangalawang action pa yan eh. So, there's a condition na after this first action is finished, you can do the second. Parang ganyan,
ang magiging meaning niya. So, let's apply. Apply po natin. Mas okay po kasi na i-apply ang mga grammar, hindi lang puro basa-basa lang. So, let's see. Apply po natin sa hata. To do. So, ang verb stem lang ang kailangan po. So, what do we do? Sa dictionary form, remove the. O, ha na lang. Ha po ang stem natin ng to do, ha. So, ngayon, ang i-add po natin ay niun hue. So, itong consonant na po ito. Whoop, whoop, punta siya dito. Han hue. After doing whatever that is. Han hue. So, ayan, may line po dito. So, may condition pa siya. May kailangan na action dito. So, ano siya? Example. 작업을 한 후에. So, 작업 is the work, yung duty mo, yung task mo. 작업, the project, the work. 작업을 한 후에. After doing the work. So, dapat natapos na niya yung task, job, project. 작업을 한 후에 작업장을 청소하세요. So, after doing the work, completing the work, 작업장, the workroom or workshop, 청소하세요. Please clean. Ayan. 작업을 한 후에 작업을 청소하세요. Baka mag-instruct ganyan yung mga boss or supervisor, team leader. Ayan. So, 한 후에 after nito is second action. So, pwede siyang command. Dito sa second part, pwede siyang command. Pwede siyang pangalawang action right after the first one. Sige, apply pa natin. One more example po. 먹다. To eat. Okay, so ano po yung stem ng 먹다? 먹. Okay, so tinanggal natin yung da. 먹. Ngayon, 먹은 후에. So, lagyan nyo po ng un. 먹은 후에. 먹은 후에 after eating. 약을 먹은 후에 after taking the medicine. So, dito po, 먹다 means to eat. Pag mag-isa lang yan, 먹다 ang to eat. 먹다. Pero pag may yak, medicine, iba na yung translation niya. Okay? Not everything is always literal. Minsan, ang mga verb po kagaya ng 먹다, pag may kapartner po na specific word, mag-iiba po yung buong translation nun. So, imbis na to eat your medicine, kakainin mo yung medicine mo, not necessarily, di ba? Ite-take mo siya. Okay. So, 약을 먹은 후에, yan po ang expression nila in Korean. Yes, literally, 먹다 siya, pero dahil yak ang object, edi imbis na after eating the medicine na translation, mas appropriate po na taking medicine siya. 약을 먹을, sorry, mali yung spelling ko dito. So, sobrang napagod ni Sansing Nim, puro mali yung mga slide ko today. Okay, wait lang po. Delete ko lang. Okay. 먹은. Wait. Yan. Mukha na ba siyang N? Oo. 먹은 후에. 약을 먹은 후에. 쉬세요. Please rest. After taking the medicine, please rest. 쉬세요. 약을 먹은 후에 쉬세요. Okay. Gets ba ba? Hindi pa. Isa pang example, guys. Ito na. So, one more example po. What if na meron po tayong irregular na real? Okay? So, itong irregular real, allergic po siya sa pagiging consonant ending. What do I mean? Okay, what do I mean po? So, first, 만들다. Tanggalin po natin yung da. Ito po yung stem niya. So, dahil dito po, may niun sa grammar, allergic po siya sa letter N. Allergic po yung real na to, itong letter L na consonant, allergic siya dito. Hala, ayaw ko siya. Diyos ko, ayaw ko siya makita. Ayun, umalis. Umalis siya. So, tinanggal po natin para dito na po sisingit si niun. So, dito na po siya. 만든 후에. So, si real, allergic kay letter N, umalis.
Tapos ngayon, nandyan na siya, si ni은, sa placement ng real. 만든 후에, feeling vowel ending siya. So, 만든 후에, after making, 제품을 만든 후에, after making the product, 제품을 만든 후에, 상자, the boxes, 상자를 준비하세요. Please prepare the boxes. 상자를 준비하세요. Gets po ba? Sana nagigets nyo na yung lesson. Sensitive. Sensitive siya. O, tama po, Neren shi. O, remove real po. O, Allen shi. Very nice. Good job, 만든 후에. Okay. Okay, may nagtanong, 선생님, yung second part ng sentence, palagi po bang dapat may please? Hindi po. Yung mga example ko lang kasi, madalas, pag may naririnig po tayo na huwe, it's usually an instruction. Okay? Kasi po kailangan matapos mo yung first part ng action bago maghuwe. You need to finish it. So, pag natapos mo na yung first part na may huwe, you have to do a second action. So, when you hear the huwe, it's usually 80% of the time instruction siya. Kaya ito mga examples ko, puro may please, may seyo, may please. Kasi yan po ang madalas na lumalabas na grammar or combination ng grammar. Pero hindi po palagi. So, dito po balik na po tayo dito sa grammar page 1, yung grammar 1 page. Meron po tayong example na hindi naman siya command. Hindi naman po siya may please. So, let's read the first example po. 언제 영화 보러 갈 거예요? When will you go watch a movie? 언제 영화 보러 갈 거예요? When are you going to go watch a movie? 일이 끝난 후에 일, trabaho, 끝나다, to finish. 후에, after finishing work. 일이 끝난 후에 가려고 해요. I plan to go. So, hindi po ito please, hindi siya command, but you are still stating na pagtapos na ako sa trabaho ko, plano kong pumunta. 일이 끝난 후에 가려고 해요. So, it still fulfills the condition na after something is done. So, kailangan matapos po muna yung nandito bago masimulan yung sa pangalawang part ng sentence. Okay? So, 먹은 후에 or kung anumang verb 후에, tapos may second part. So, it can be a command na may please. It can also not be a command. It depends on the conversation na lang po. Okay? But in this case, dahil nga EPS topic po ito, guys, maraming example po dito na puro command. Because you're going to work in Korea. You're going to listen to a lot of commands. Kaya, kailangan masanay po tayo din na may mga commands po tayo maririnig. Next example, 이 약은. Itong gamot po. 이 약은, this medicine, 언제, when, 먹어야 돼요, should I eat? When should I eat this medicine? Or when should I take this medicine? Sorry. 밥을 먹은 후에. 밥을 먹은 후에 드세요. Ayan ulit yung 드세요. 드세요 meaning please take. So please eat or take it. 드세요. Kailan? Once na kumain ka na. Once nakakain ka na, 밥을 먹은 후에. After eating a meal, take the medicine. 드세요. Okay. So, one more explanation po. 후에 is also used in conjunction with nouns. So, meaning, itong huwe po, pang verbs lang po ba siya? Itong buong grammar na to, itong may un, dapat may verb. So, dapat may kasamang verb yan. If you are using un. Pero itong huwe, pwedeng may noun lang siya. So, for example, 식사 후에. 식사 meaning a meal. 식사 후에, after the meal.
식사 후에 다시 회의를 하겠습니다. 다시 again 회의 meeting 하겠습니다. Will do. So I will have a meeting again after the meal. Second example, 퇴근 후에. 퇴근 meaning getting off work, magka-clock out. 퇴근, so clock out period. 후에, so after clocking out, 뭐 할 거예요? What will you do? Isa pang example, yung mga mahilig dyan sa basketball, FIBA 경기. Ano ba yung FIBA? Alam niyo siguro, yung mga fans dyan ng basketball. FIBA. 경기 meaning game, yung sports game, yung laban. 경기. 경기. So yung laban po. FIBA 경기. 후에, kasi ito po, hindi yan action. Tama? Game lang yan. Event lang yan. So, hindi po siya verb. Hindi siya action. But you want to talk about after the game. Example, FIBA 경기 후에 술을 마실까요? 술, alcohol, alak. 마실까요? Shall we drink? Pagkatapos ng game, inom tayo? 'Di ba? Nakaka-relate siguro yung iba diyan. Yung tatay ko, yung kuya ko, ganyan sila. FIBA 경기 후에, after the game, inom tayo? See? Pwede rin gamitin 'yon. Magandang gabi po sa ngalang Ulysses 씨. 안녕하세요. Alvin 씨, 안녕하세요. Alright, so gets po ba ang 후에? So ito, apply na po natin. Mag-water break lang po ako saglit. Ito po, dito sa number 2 sa activity, nasa chapter 26 pa rin tayo. Ito lang po ay activity. 대화에 맞는 대답을 고르세요. So please choose the correct response. So dialogue po siya ng ga at na. So after ng ga, piliin nyo po kung ano yung tama. So ano po yung dapat na answer. Dalawa lang naman yan, 1 or 2. Okay? So, shopping hada, ito yung first action, then this one is second action. Yung water buda. Yung bab을 먹다, first action, 약을 먹다, second action. So, ano po ang tama? Alin dito ang tama? So, habang nag-water break po ako, share your answer sa comment section, then discuss po natin. Melrose, 안녕하세요. J-Marks, 안녕하세요. 오닌 씨, good example. TV를 본 후에, after watching the TV, 자요, sleep. Nauhaw si 선생님 dyan. Okay. Ready na po? You can share your answer sa comment section. Or if this is from YouTube, share your answer sa YouTube. Kasi i-upload ko din to sa YouTube. Okay. So, dito na po. Number 1, shopping hada is the first action at ito po yung magiging second action natin. 우리 주말에 뭐 할까요? 우리, tayo, 주말에, on the weekend, 뭐 할까요? What should we do? What shall we do? So, shopping hada daw muna. Shopping muna bago mag-영화. So, ang tamang sagot po dapat ay shopping을 한 후에, after shopping, shopping을 한 후에, 영화를 봐요. Watch a movie. So, after shopping, watch movie daw kayo. Number 2, sa number 2 po, 이 약은, this medicine, 어떻게 먹어야 돼요? 어떻게 먹어야 돼요? How should I take this medicine? So, 어떻게, how? How should I take it? Kasi may mga gamot na isang beses sa isang araw, yung isang gamot pwedeng 2 beses, morning, evening, yung ibang gamot after every meal, so 3 times a day, 'di ba? So, ano yung instruction dito? 밥을 먹다. So yung condition, kailangan na makatapos po siyang kumain. So, after eating daw, 밥을 먹다, 밥을 먹은 후에, tapos,
드세요. So, alam nyo na po na yung 드세요 means to eat. Eat, pero ang kausap mo ay customer, stranger, or honored person. So, 밥을 먹은 후에 드세요. So, after eating, then please take it or please take the medicine. Yan. Okay. So, ito po, additional note lang po siya about the grammar dito sa first part ng chapter 26, contrastive features. So, yung unhue is attached to a preceding action. Ang ibig sabihin lang ng preceding action, yung first action mo. First action in part of the sentence. Only the past tense can be used for hue. Yan po yung sinasabi natin na un. This is past tense po na modifier. That's a past tense modifier po kasi. So, for example, 서울에 도착한 후에. So, after arriving in Seoul, 전화해 줘요. So, you need to complete the arrival bago mag-call. 전화해 줘요. So, it's complete action po, yung naka-attach sa huwe. It's a completed action. 숙제를 다 한 후에. 숙제, assignment, 다, lahat, 한 후에. After doing all of the assignment, 나에게, to me, na, ako, sa akin, ako, 에게, to, 나에게, to me, 알려줘요. Let me know. Please let me know. 나에게 알려줘요. Please let me know after you finish your